Okay, magandang umaga pa rin. Buksan po natin yung ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 15. Tayo ay buong pusong dumadamay, nakikiramay sa Quesada family. Kasama ang ating church family. Ay hindi biro-biro ang COVID. Hindi biro-biro ang kamatayan. Kaya dapat nating ito po ay paghandaan. Amen? 1 Corinthians chapter 15, verse 26. At Hebrews 9:27, ito ay kaya na nating i-quote. Yun namang Ecclesiastes, mamaya na nating babaybayin. Ano? 1 Corinthians chapter 15, verse 26. Are you there? Basahin natin ng malakas, doon lamang sa 1 Corinthians 15:26. Ready, begin. The last enemy shall be destroyed is death. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyong faithfulness. Salamat sa iyong mga anak na muli mong dinala sa dakong ito upang kami mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin namin ang patuloy mong pagbibigay ng wisdom, unawa, upang maintindihan namin ang mga bagay na gusto mong iparating sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat din sa mga blessing at protection mo sa isang linggong nakalipas. Kaya ngayon muli kaming nakikiusap, nagsusumamo sa iyo. Bigyan mo kami ng kakayahan, unawain ang iyong mga salita. Dalangin namin ang basbas at gabay ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Hinihiling po namin ang lahat in Jesus' name. Amen. Gabo. Ang sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Minsan, nagugulantang tayo, pumanaw na si ganito, pumanaw na si ganyan. Tayo minsan ay tinatawag nagugulantang, pero ang kamatayan, tatandaan natin ay darating at darating sa ating buhay. But during many years of my pastoral ministry, I have seen that this denial is in action. You know why? Yung salita minsan dun sa mga naulila, minsan ay hindi natin maintindihan because they are avoiding the word death. Kaya sabi nila, iniwan na kami. He left us or she left us. He went home with the Lord. Went to sleep. Yun minsan ang ating mga naririnig. Nauna na siya. Pero yung salitang kamatayan minsan, parang minsan may nag-text lang sa akin, minsan lang to, sabi niya, Pastor, patay na po si ganito. Sabi niya sa kanyang mister. Di man lang sinabing, with the Lord. Ayan, di ba? Ganun. Ayan. Pagka sinabi naman ng iba, todas na po. Medyo yun. Iba naman yata. Di na bata. Malimit na lang. Ayan. O kaya, dead ball. Parang, di ano. Pero kalimitan, sinasabi, left us, went home, went to sleep with the Lord. Yan ang mga comforting na salita. Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo rito, the last enemy shall be destroyed is death. Yan po ang huli. Sabi niya sa Book of Revelation, di ba? Kaya pagdating sa chapter 20, yung death ay no more, kaya nga yung second death. Yan. Now, nais kong tinatawag na baybayin natin bilang karagdagan sa Ecclesiastes chapter 9, verses 1 to 18. Yan po ang ating pag-uusapan, the last enemy. Yan. Ang huling kaaway. Yan. Yan po ang ating pag-uusapan. Ay babaybayin natin dito sa Ecclesiastes chapter 1, verses 1 to, chapter 9, 1 to 18.
Sabi muna dito sa verse 3, o verse 1 to 3, "For all this I consider in my heart, even to declare all this, that the righteous, the wise, and their works are in the hand of God. No man knoweth either, sabi nito, love or hatred by all that is before them. All this come alike to all. There is one event to the righteous and to the wicked, to the good and to the clean, and to the unclean, to him that sacrificeth, sabi nito, and to him that sacrificeth not as is the good, so is the sinner, and he that sweareth as he that feareth an oath. This an evil among all things that are done under the sun, that there is one event unto all, yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after they go to the dead." Pagkatapos noon, darating ang kamatayan. Tatlong bagay ang bigyan kong ng pansin ngayong umaga. Na meron pala tayong tinatawag na huling patutunguhan. The last enemy. By the way, ang ating enemy, hindi po yung ating labor. Hindi po yung Bible. Our enemy is not the church or even the preacher na every Sunday nangangaral dito. Hindi po yun ang ating kaaway. Meron tayong last enemy which is death. Sabi nga kanina. Ngayon, ang ating tinatawag na ibig munang pag-aralan sa inyo, ilagay sa ating kaisipan, first of all, that death is unavoidable. Hindi po natin kayang iwasan. Katulad nga ng sinabi kanina sa Hebrews chapter 9, verse 27, "It is appointed unto man once to die." Nakalaan. Kumbaga kung mayroon pang inevitable, unstoppable. Ito pong tinatawag na kamatayan. Balang araw, bawat isa sa atin ay makapagkikita rin kay kamatayan. Kaya tandaan natin mga kapatid, bagaman iba-iba ang gusto ng tao para maiwasan yung tinatawag na salitang kamatayan. Sa verse 3, ang unang pinahatid sa atin dito, yung salitang escape. Pagdating naman sa verses 4 to 6, ito naman yung endurance. Pagdating naman sa 7 to 10, para matakasan daw yung death, meron daw enjoyment. Now, tingnan natin na daw, sabi niya sa verse 3, na kung saan mga kapatid na ito po ay tatakas, and after that, they go to the dead. Pagkatapos doon, pupunta rin sa mga namatay. Ganyan. So, ang mga tao ay tinatawag na kung saan ay nais tumakas dito sa kamatayan. Pero meron bang makakatakas? Tandaan natin, kung meron mang tinatawag, walang sinasanto ang kamatayan. Ito'y dumarating sa isang tao na ito man ay mahirap. Dumarating ito sa illiterate or tinatawag na educated. Dumarating ito sa tinatawag na sa malusog at sa mahina. Dumarating ito sa mga matatanda at sa tinatawag na mga bata. Ang kamatayan ay dumarating din sa tinatawag na kung saan ay sa babae at sa lalaki. Walang pinipiling kasarian. Walang pinipili na tinatawag na katayuan sa buhay. Walang pinipiling itsura. Siya man ay malusog o tinatawag masasakitin. Siya man ay mataas o mababa. Ang kamatayan, lahat ay tinatawag na pwedeng hantungan ng bawat tao ang salitang kamatayan. But death is not an accident. Tandaan natin ito Minsan gusto ng ibang tumakas dyan. Nais ko munang ipaunawa, iparating na ang kamatayan ay hindi ho aksidente. Bagaman may mga namatay sa aksidente. Pag sinabing death is not an accident, kasi ito po ay appointment. It is an appointment. Tandaan natin. It is an appointment. Death is a destroy. Sabi nito, is a destroy that nobody but God can cancel or change. Wait. Sabi niya rito, yan ba yan? Death is a destiny. Destiny po yan. Kuya. Death is a destiny that nobody but God can cancel or change.
pwedeng siya ang bumago nito. Yan, di ba? Hindi ho tayo. Kaya lang, naalala nyo ba sino yung lalaking dinagdagan ng 15 years? Hello? Sino po? Hezekiah. Very good. Now, siya yung lalaki. Pero hindi ho sinabi ng Bible na siya hindi na namatay. Tama? Sino yung binuhay ng Panginoon sa John chapter 11? Na kaibigan? Si Lazaro. Pero siya ba hindi na namatay uli? Yun po ang ipinapakita, mga kapatid, na kung saan yung iba man ay dinagdagan ng buhay ng 15 years o 2 years o 3 years, kaya sasabihin ng mga doktor, minsan may mga taning na tayo, pero sabi nila, 3 years ka na lang, o 5 years ka na lang, pero yung iba ay nagkaroon ng extension, purihin ang Diyos sa mga bagay na yan, pero nais kong maintindihan, yung mga sinasabihan nila na 5 years, 3 years, pero later on, sila pa rin ay namatay. Death is not an accident. It is an appointment na balang araw, bawat individual, mananampalataya man o hindi, darating din sa ating buhay ang tinatawag na kamatayan. Kaya nga ang mga tao mismo ay dapat mas mabuti na dapat paghandaan nila ito. Sa isang araw ay haharap sila sa harapan sa judgment seat of Christ. Darating ang mga tao, darating ang mga anak ng Diyos na isang araw kakatok sa kanilang buhay ang kamatayan. Dapat preparado sila. That is a destiny that nobody can, but God can cancel or change. Tanging ang Panginoon nakakaalam mo. Bagaman pwedeng sabihin ng doktor, 5 years ka na lang, o pwede namang hindi ka na umabot po. Kaya nga estimate lang na ginagawa ang kayang gawin ng doktor. Nag-i-estimate lang sila. 3 years o 5 years ka na lang. Di ba lalo na pag nag-i-insulin ka? Nagsimula kang mag-insulin. Sabi ng doktor, hanggang 20 years na lang ang pwede mong i-extend. At hindi na sasagad pa ron. Pero by God's grace, pwedeng sumagad pa, madagdagan pa yun. Tanging ang Panginoon lang ang pwedeng magsabi kung kailan ka mamamatay. Kaya ang nais ng iba, isipin to, umiska po kami rito sa kamatayan. Kaya ang ginagawa ng iba, they will get drunk or drink, inom na sila. Sabi nila, dahil sa dala-dala nila yung mga kaisipan na yan, may mga bitterness sa kanilang buhay, tatakasan natin to. Fighting with their relatives or with their neighbors. And then, sasabihin ng iba, maging reckless driver tayo, o dili kaya, nandadamay na lang yung iba. Magsugal tayo, kung saan tayo pumunta, gagawin na ng mga iba, nandadamay na lang para maka-eskapo o maka-escape sa tinatawag na kamatayan. Pangalawa, sabi niya rito sa verse 4, tingnan niyo po, and the doors shall be shut in the street with the sounds of the grinding law, and he shall rise up at the voice of the birds. Sabi rito, I'm sorry, namali mo sa chapter 12 ako, sa verse 4. For to him that is joined to all the living, there is hope. For a living dog is better than a dead lion. For the living know that they shall die, but the dead know. Sabi na, by the way, nung panahon ni King Solomon, mababa lang ang tingin kasi nila sa dog. Kaya ngayon, ang kailangan dito, maisip natin yung salita namang endurance. Maraming titiisin habang nandito ka sa lupang ito. Actually, kapag ka ikaw ay masama, sasabihin ng iba, dapat matagal na siya eh. Pero pag ikaw ay mabuti, sasabihin naman ng iba, kadami-daming mamamatay. Bakit siya pa? At sasabihin naman ni Blackjack, pagka ikaw ay naging good boy, kukunin ka na ni Lord. Sinasabi naman ni Blackjack. Yeah? Good boy. Good boy. Na, tandaan po natin, hindi natin kayang takasan ang kamatayan. May mga bagay na tinitiis tayo sa lupang ito.
mga bagay na kailangang tinatawag na hintayin. Pero isang bagay ang alam ko, we cannot escape from them. Pangatlo, sabi sa verses 7 to 10, go thy way. Sabi niya rito, eat thy bread with joy, and drink thy wine with merry heart, for God know accepted thy works. So, pangatlo, enjoyment. Habang nabubuhay ka daw, maging masaya ka. Yun naman ang sabi ng mga ilan. Pero isang araw, mamimit mo rin ang iyong last enemy, which is death. Baybayin natin. Tingnan niyo po. Sabi sa verse 7, eat thy bread, so enjoy your meals. Magtiis ka, magpakasaya ka daw sa tinatawag na iyong pagkain. Yan, sa verse 7. Mabuti na lang, hanggang ngayon ay hindi pa tayo nawawala ng gana kumain. Tama. Ano ba ang magandang pampagana na kain? Ha? Sili. Ano ba? Alam mo, mas malakas pagpagana kumain. Kasi isa daw siya sa nawawala pagka mayroong COVID eh. Nawawalan daw ng ganang kumain. Wala nang panlasa, wala na yung pangamoy. Eh pero yung paglagpago naman, yung bagoong ang amoy mo yung fried chicken. Eh pero, nagbabago na yung pangamoy mo. Di ba? Yung bagoong. Eh yun ang hinahanap ko eh, yung sa ice cream, yung bagoong flavor. Meron ba nun? Papatok yun eh. Yung iba sa Pangasinan, gumawa ng chili flavor, ice cream. Now, ito yung sinasabi ng iba para may iwasan daw ito. Para daw matakbuhan yung tinatawag na kamatayan. Kumain ka na lang, magpakagana ka na lang. Ganyan. Yung mga iba. Pangalawa, sabi niya sa verse 8 naman, let the garment be always white, and let the head lack no ointment. So enjoy your meals. Pangalawa, enjoy your occasion. Ito naman ang gusto niya. Sa verse 8, na talagang magsuot ka ng magarbo, itodo mo na. Yan. Para hindi ka matalbugan ng mga kasama mo. Yan ang sinasabi. Sa bawat okasyon, reunion dito, reunion dyan. Ito ka nakakalugod eh. Sabi ko sa auntie ko, nung namatay yung uncle ko na nakarasarisan, ito na lang nakakalugod eh. Nakikita-kita lang tayo pag may namamatay. Di ba ganun minsan? Ganyan. So, reunion dito, reunion dyan. Bawat okasyon, puntahan. Yan ang sabi ng talaga. Ito. Pagdating naman doon, sabi niya dito sa verse 9, live joyfully with the wife whom thou lovest, the days of life of thy vanity. So, enjoy your meals, enjoy your occasion, enjoy your marriage, sabi niya rito. Kaya ito ang tatandaan natin, sabi ng Proverbs 18:22. Pakibasa mo nga, Kuya Lancer. Proverbs 18:22. Ikaw ang gusto kong bumasa niya. Sige, nakalagay. Oh, damo mo ba yan? Ha? Who findeth a wife, findeth a good thing, obtaineth favor of the Lord. Amen. Damo mo ba yan, Brother Joel? Huwag lang malunguna. Sige ha. May tama ka dyan. Damo mo yan, Brother Jeff? Ayun. Okay. Yun daw, nakasumpong ng asawa, Mrs. ay siya po'y nakasumpong ng favor sa Panginoon. Yan. Ang sabi nila. Yan. At pangapat, tingnan niyo mabuti. Sabi sa verse 10, whatsoever they find it to do, do it with thy mouth, for there is no work
nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Pag nandun ka na kasi sa pupuntahan mo, kung ito'y langit, kung ito'y impyerno, hindi mo na kailangan doon ng ano. Kailangan pa ba ng computer doon? Kailangan pa ba ng lagari at maso at martilyo o kung ano man doon? Wala na. Wala ka nang gagawin doon. Kung ikaw ay nasa piling ng Panginoon, papuri araw-araw doon. Pag nasa impyerno na siyempre, parusa, araw at gabi doon. Kaya, enjoy mo na yung pagtatrabaho ngayon. Yan ang ibig niya sabihin. Kaya nga, by the way, dito yung mga Jews o mga Israelites, natutunan nilang magtrabaho. Kaya dito naman, inirelate din ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 3. Tingnan niyo po. 2 Thessalonians chapter 3, verse 10. Yan. No? Ito naman yung tinatawag na ini-enjoy natin ngayon, na ang sabi din ni Apostol Pablo, kasi kalakaran doon sa lumang tipan, alam nila na hindi pa bigat ang pagtatrabaho. Although, alam natin na ang perfect at saka yung tinatawag na original plan ng Panginoon, wala naman talagang pagpapagat. Dahil nandun na sa halamanan ng Eden lahat eh. Kaya lang, ito ngayon, ang nangyari. Nagbigay ng tinatawag na habili naman si Apostol Pablo, pakibasa mo nga, Brother Rick. Ang ayaw gumawa, huwag pakanin. Sabi nga, lowog eh. Doon sa bahay din, kung hindi nag-urong, huwag pakanin. Hindi nagwalis, huwag pakanin. Hindi man lang nagtumulog. Ito nakakalungkot. Lagi kusasa, nagkakaalama ka. Meron na nga tinatawag na curfew. Uuwi lang pagkakain. Tapos nagre-reklamo pa, bakit sabaw na lang, bakit buto na lang, bakit gulay na lang. Malungkot, sabi ni Apostol Pablo, ang ayaw gumawa, huwag pakanin. Yung mga Israelites, sanay na pala sila sa trabaho noon. Actually, hindi nga trabaho yung yung magurong eh. Trabaho ba yun? Hello? Nandiyan ba kayo? Sabi sa atin. Pangalawa, hindi lamang death is unavoidable. Kahit na mag-enjoy ka sa iyong pagkain, mag-enjoy ka sa iyong mga occasion, mag-enjoy ka sa pag-asawa, mag-enjoy ka rin sa pagtatrabaho, isang araw kakatok pa rin si salitang kamatayan. Death is unavoidable. Pangalawa, sa verses 11 to 18, we ought to realize that life is unpredictable. Ito ngayon. Masasabi ba natin sa bukas makalawa, buhay pa rin tayo? Masasabi pa ba natin, bukas makalawa, malakas pa tayo? Pag dumalaw si aksidente, pag dumalaw si sakit, pag dumalaw si cancer, pag dumalaw si stroke, pag dumalaw si COVID, masasabi ba natin na buhay pa tayo? Masasabi pa natin, kaya pang bubuhat ito sa isang linggo, sa isang taon, na buhay pa rin ba tayo? Tandaan natin, life is unpredictable. Kaya nga pinakamaganda ang laging nasa piling ka ng Panginoon. So our abilities are no guarantee of success. Yes, generally speaking, that the fastest runner win the races. Generally. Second, the strongest soldier win the battles. Yan po ang pinag-uusapan dyan. Sa verses 11 to 18. Thirdly, the smartest and most skillful worker win the best job. Generally speaking. But that successful person knows how to make the most of time and procedure
but only the Lord can control time and chances. Nakaya niya ding hawakan yung tinatawag na wind. Nakaya niya ding kontrolin ang tinatawag na storm. Nakaya niya din, pinaniniwala ba kayo? Nakaya niya din kontrolin ang pandemic na ito. Yan ang dapat nating pagtiwalaan. Kaya nga, I challenge you na dapat lalong lumapit habang lumalayo ang tao sa Panginoon. Ibig sabihin, nagiging miserable ang kanyang buhay. Kaya ang pinakamaganda, lumapit tayo ng lumapit sa Panginoon. Siya rin pala may hawak ng oras, ng lakas, ng lahat ng tsansa na pwedeng pumunta sa ating buhay. Our abilities are no guarantee of success. Maaaring masasabi mong malakas ka ngayon. Maaaring masasabi mong magilas ka ngayon. Maaaring masasabi mong smart ka ngayon. Maaaring tinatawag na marami kang ability ngayon. Pero sino talaga ang may control ng panahon? Sino talaga ang may control ng calamity, ng lindol, ng bulkay? Sino ang may control? Di ba siya na ang Diyos ang pangalan? Pangalawa, our opportunities are no guarantee of success. Not only our abilities are no guarantee of success. Secondly, our opportunities are no guarantee of success. Bakit po? Sa verse 18, tingnan niyo po sa verse 18. Wisdom is better, sabi niya. Chapter 9, balikan natin ha. Wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroyeth much good. Meron kang wisdom, pero sinira naman itong isang kasalanan. Nagsimula yan, of course, starting with Adam and his disobedience to God. Genesis chapter 3, verse 5. Yan talaga ang nangyari. Na dapat hindi tayo tinatawag na mamatay Na wala dapat sakit doon. Ang original plan ng Panginoon, may perfect ruler andun ang Panginoon sa halaman ng Eden. May perfect climate. Sabi nga ng ibang mga theologians, hindi dapat ganito ang format ng lupa Walang maraming rugged canyon. Maraming mga ice caps. Maraming tinatawag na mga tubig ngayon na napansin nyo, pati yung mga lake. Wala dapat ganyan noon. Wala namang typhoon noon Walang thunderstorm. Walang tinatawag na disyerto. Yung original plan ng Panginoon. Dahil sa sinira ng kasamaan, sinira ng kasalanan noon sa halamanan ng Eden, nagmula sa iisang makasalanan. Naging makasalanan na si Adam. Starting with Adam and his disobedience to God. Yan ngayon ang nangyari. And Achan sinned and brought defeat on the armies of Israel according to Joshua chapter 7. Bakit ganoon? Nag-iimbestiga noon sila Moses. O sila Joshua noon. Nagpadala ng tinatawag na 3,000. Alo sila. 36 lang ang kalaban. Pero 3,000 yung mga Israelites. Inimbestigahan nila. There is sin in the camp. Sa kampamento. Pero isang lalaki pala doon, nag-umit ng Babylonian garments at nagtago ng salapi, pilak at ginto in the name of Achan. Alam nyo, sasabihin nila, isang tiklis ng kamatis, may isang bulok na isa, damay-damay na bandang ulit. And David still brought trouble to Israel according to 2 Samuel chapter 24. Yan ngayon, ang balik sa kanya. Maraming bumalik sa buhay ni King David dahil sa nagawa niyang kasalanan sa pamamagitan ng kay Bathsheba. Ang gabi, pinapunta niya ang mga sundalo niya. Nasa may terrace siya, nakita niya dun sa sapa, naliligo roon.
Kaya mahirap yung maakit ng bahay gabi. Sa labas. Yan nangyari. Anong nangyari? Hindi lamang yung immorality na yan. Nagsimula sa kanyang puso. Bandang huli, pinapatay niya si Uriah. Di ba? Ilalagay mo siya doon sa hottest place ng battle para pamatay. Pero bumalik sa kanya yon. Yung isa niyang ginawa, dugto-dugtong, napakaraming consequences. The rape of Tamar, the rebellion of itong ang Absalom, una yung death ng kanilang first baby ni Bathsheba. Lahat yun ay nagdugto-dugtong. And the revolt of Absalom led to the nation in that civil war. Bandang huli. Yan ang nagiging problema. Meron kang nakita, isang mayaman, bandang huli, naghirap. Kaya ang buhay ay unpredictable sa lupang ito. Kaya umaawit tayong, I don't know about tomorrow. Tanging secured ka lang pag lagi ka nakadepende sa Panginoon. Kaya kung ang pinagmamalaki ng iba ang kanilang position sa buhay ngayon, kung ang pinagmamalaki ng iba ay ang kanilang lakas, ang kanilang ability, ang kanilang diskarte, baliwala lahat yan pagka may appointment na kamatayan sa iyo ngayon. But thirdly, let us remember that the Lord is available. Not only death is unavoidable, life is unpredictable. And thirdly, let us remember that the Lord is always available. Kung meron mang nanghina, kung meron mang tinatawag na may dinaraanan sa kanyang buhay, eto palagi pa rin sinasabi ng Panginoon, come unto me, lumapit kayo na mga nabibigatan ng pasalin at tinatawag na kung saan kayo mismo, tayo mismo ay lumapit sa Panginoon. Palaging nandyan, handa ang kamay ng Panginoon at abutin tayo sa ating mga pangangailangan. Ito man ay spiritual, ito man ay pang-physical, ito man ay pang-emotional. Lagi at lagi at lagi pa rin nandyan ang Panginoon. Kaya sinabi pa rin ng Jeremiah, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Laging sa Diyos ay laging may pag-asa. Totoo, believer, unbeliever ay mamamatay. Pero salamat, sabi ng Panginoon sa John 11:35, and Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live again. Ang nananampalataya sa akin, bagaman siya'y mamamatay, ay mabubuhay maguling. Wow, dakilang pag-asa. Ito yung tinatawag na comfort words ng Panginoon. Comforting words na kung saan binitawan niya. Bagaman dadako sa atin ang karamdaman, dadako sa atin ang kamatayan, pero muling bubuhayin ng Panginoon. Yan ang dakilang pag-asa natin. What an excitement day na kung saan doon sa mga nauna na sa atin, mga kapatid, isang araw ay mukhaan din natin silang makikita. That's why in every situation in life, the only course we can safely take is to yield ourselves into the hands of God. Yan ang pinakamaganda. Ipagkatiwala mo pa rin lahat sa kamay ng Panginoon. And we need to walk and live by faith in His Word. Lagi nating pagtiwalaan ang Kanyang salita. Amen? And thirdly, we don't live by explanation. We live by promises. Hindi man natin lahat nauunawaan. Kung kailan ba talaga ang rapture na yan. Bagaman natutunan natin yung tinatawag na kung saan ay rapire, na kung saan ay rapture, na sinasabi sa Latin, na kung saan is to cease, upang agawin ka muli. Ito yung sinasabing rapture mismo. Pero hindi ko alam kung kailan at kung sino talaga ang makakasama sa church na ito. Hindi man tayo all-knowing.
Pero tinatawag na kung saan, mga kapatid, isang bagay ang alam natin na isang araw ay muling babalik ang ating Panginoon. Kaya yon ang dakilang pag-asa ng mga anak ng Diyos. We don't depend on luck, but on the providential working of our loving Father as we trust His promises and obey His will. We do not depend on luck. Kaya nga yung salitang lucky nine, alala nyo? Lucky nine, paswerte, 9, swerte 9, lucky nine. Sino na dati nakapaglaro sa inyo niyan? Hello? Ikaw? Diba, yung uso ng araw, yung pusoy. Dati, saka lang yung pusoy 12. Yung lucky nine. Paswerte, yung lucky. Alala ko nung nag-basketball tayo sa Muñoz doon kasi Pastor Gene Hughes. Nung nakakashoot akong gano'n there is someone lucky here today, sabi niya. Lucky daw ako. Swerte. Tayo ho ay hindi ho naniniwala sa lucky. Kaya minsan pag kami mag-perform, good luck. Sabi mo pag gano'n hindi ho good luck. Swerte. Sasabihin. Hindi good luck. Swertihin ka sana. Kaya minsan minamalas dahil naniniwala ka ng swerte. Hindi ho na tayo nakadepende sa swerte at malas. Nakadepende palagi tayo sa salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kung ano ang nakasaad dito sa salita ng Panginoon, yun ang ating pinaghahawakan, yun ang ating pinaghahawakan, yun ang ating pinaniniwalaan, at yun ang dapat maging isa buhay ng mga anak ng Diyos. So we need not fear our last enemy because Jesus Christ has conquered them. Ano sabi niya? And it is time! It is finished! Sabi ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Ibig sabihin, tinalo niya na ang kamatayan. Kaya merong resurrection. Kung mamatay man tayo sa lupang ito, hindi pa yun ang lahat ay katapusan. Isang araw, babaguhin maguli ng Panginoon ang mga nagtiwala kay Kristo. Salamat kung dumating man yun. Sasabihin ko doon sa aking kapatid na si Sophia, namimiss ko yung aking kapatid, yung aking lolo na tinuruan nila, si Lolo Carding, si Lolo Richard. At sasabihin, di ba, Carding Ricardo Sabi ko nga sa inyo, nung bata, Ricardo. Tapos na nagbibinata, Richard. Amen? Bumalik, nung lolo na, Carding. Di ba gano'n? Gano'n naman. Di ba gano'n? No! Ibig sabihin, kung ito yung natural at nasira noon, ibig sabihin talagang namimiss natin to. Yung aking tatay mismo, nanauna na sa Panginoon. At tinatawag, namimiss na rin natin sila. Isang araw, makikipagkita tayo sa kanila. Tandaan natin. Bagaman ito, maraming sasabihin natin, na kung saan ay marami daw sinalanta ang COVID-19. Actually, napakaraming mga mangaral Mga galing din sa seminary natin sa Mandaluyong. Pastor Aaron, si Pastor Nard, yung iba galing sa Pantabangan, yung isa ay Pangasinan, yung isa naman ay nandun sa may At ito nga kasama natin ay tinatawag na umuwi na sa Panginoon. Pero ang kamatayan, hindi ho kalugihan sa tunay na mananampalataya. We are confident and say and willing rather to be absent from this body and to be present with the Lord. Malakas ang loob namin, sabi niya sa 2 Corinthians 5:8, na umalis man kami sa tabernakulong ito, sa katawang ito, ay pupunta kami doon sa piling ng Panginoon. Ang pinakamaganda lang, kung dumating man yun, kung matukman ang kamatayan, ang last enemy natin, dapat sigurado kang sa piling ng Panginoon. Baka alanganin ka pa, nag-aalin ka pa, hindi faith yan. Baka hindi ka pa sure, kapatid, tiyakin mo dapat ngayon. The last enemy. Tayo po'y tumayo, lumapit sa Panginoon.